Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Randy Terencio. Shoutout kay Felchay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi. Imposible. Napakamot at baliw na umiling si Zuyan Shua. Ayaw niyang maniwala sa nakita. Siyempre, inamin din niya na ang mga hulang ito ay lubhang imposible. Dahil ito ay simple. Paano magiging katulad ng Aaron noong kalalabas lang niya sa mundo ng Tianshu 3 araw na ang nakakaraan? Hindi banggitin ang pagkonsumo ngayon, ang panlabas na pagkonsumo lamang sa loob ng 3 araw ay nawalan ng balat sa lahat. Bakit nga ba siya ay eksaktong kapareho noong una siyang lumabas? Malinaw, walang iba pang mga posibilidad para sa ideyang ito maliban sa takutin ang iyong sarili. Ngunit nang sinira ni Zuyan Shua ang ideya, ang pagtingin sa mga mata ni Aaron ay tila nagsabi sa kanya na hindi niya dapat sirain ang ideya, dahil ito ay tila tama. Ngunit, sa oras na ito, sinabi ni Aaron, na nakatayo at nakangiti sa lahat ng oras, paano kung bigla akong mapuno ng chi? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, magkasunod na nabigla sina Zuyan Shua at Mingyu. Totoo bang naisip nila ang walang katotohanan na ideya? Hindi lang sila, pati na rin ang mga kagagawa lang nito, ay natulala rin sa oras na ito. Kung puno ka ng chi, kailangan mo bang magtanong muli? Kung talagang galit siya, hindi na biro ang hatol ni Aaron na palayain ang mga tao, ngunit totoo na. Dahil ang Aaron sa kanyang kapanahunan ay may ganitong kakayahan. Nang makita ito, agad na tumayo si Shijun at galit na sinabi, Aaron, tinatrato mo ba kami bilang mga tanga, o sa tingin mo ba ay malinaw na tanga ang anak mo? Ang iyong chi ay puno ng damo. Huwag mong sabihin na ako ay naging isang Diyos. Oo, sinabi ko rin na ginamit ko lang ang lakas ng umutot. Isang grupo ng mga tao ang nagmumura, at ang ilan ay ngumiti pa ng galit. Para sa mga pahayag ni Aaron, tiningnan lang nila ito bilang isang biro. Sa harap ng mga kritisismong ito, hindi nagalit si Aaron, ngunit umiling, sa katunayan, hindi ako naniniwala. Ha. Isang malaking grupo ng mga tao ang humagalpak ng tawa. Gayunpaman, sa tawanan ng karamihan, walang nakarinig sa Aaron na bamulong sa susunod na pangungusap, ngunit may ilang mga dahilan na hindi mo mapaniwalaan. Itinaas ni Aaron ang kanyang ulo at tumingin sa tumatawa, gayunpaman, dahil sinabi mong hindi maganda ang boxing at foot kung fu, gagamitin ko ang boxing at foot kung fu para buksan ang iyong mga mata at parusahan ka sa iyong paninirang puri sa martial arts. Panipi, nahulog ang mga salita, biglang gumalaw si Aaron sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa ilalim ng formula ng langit, mabilis na inatake ng buong tao si Ye Shijun. Ang bata ay tumawa ng pinaka-wild at malakas. Natural, mas maldito pa siya. Ano? Nang makita ang Aaron na biglang sumugod, isang grupo ng mga tao ang nagulat. Gayunpaman, kahit na talagang nakakagulat na ang Aaron ay maaaring maglunsad ng isang pag-atake sa oras na ito, hindi nakakagulat na makita na ang epekto ng Aaron ay isang pag-atake na walang anumang tunay na kapangyarihan. Bagamat nagulat ang isang grupo ng mga tao, hindi nila sinasadyang matakot. Malamig na ngumiti si Ye Shijun. May nagmamadaling mamatay. Siyempre, ito ay isang magandang bagay na hindi natin mahihintay. Kahit papaano, matagal na niyang gustong mahanap ang mukha na nawala sa katawan ni Aaron at mabaho ang hininga. Sa pag-iisip nito, diretsong umikot si Ye Shijun gamit ang isang kamay na magic chi, at ang buong tao ay mabilis na nagtungo sa Aaron. Malakas talaga si Young Master Ye. Naubos niya ang Aaron sa loob ng napakatagal na panahon. Akala ko siya ay halos kasing pagod namin, pero hindi ko talaga in-expect na hanggang ngayon, mabangis pa rin siya bilang isang tigre. Kung hindi lang nakatakas si Aaron na may dalang basag na libro sa simula, nasa sitwasyon na sana siya ngayon.
Nagkaroon na siya ng sapat na pera matapos siyang pabayaan na maging malaya at masaya sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang dapat dumating ay palaging halika. Ngayon, maaari nating tingnan kung ano ang sakit. Tama, speaking of this, I'm looking forward na si Hansan ay mabugbog na parang aso. Natatakot ako na hindi niya kilala ang kanyang ina. Isang grupo ng mga tao ang nakakita kay Ye Shijun na nagmamadaling lumabas at isa-isang nanood ng magandang dula. Sa oras na ito, si Ye Shijun ay napakabangis sa ilalim ng magic spirit. Sa pagtingin sa Aaron na papalapit ng papalapit sa kanyang sarili, ang buong tao ay pumasok din sa kumpiyansa ng mapanglo na pangungutya. Aaron, gusto kong mamatay ka na. Sa sandaling uminom ang malamig na boses, lumitaw ang kanyang masamang espiritu at direktang bumuga ng suntok sa Aaron. Ang masamang chi ay direktang bumubuo ng isang hadlang, na hindi lamang humaharang sa Aaron, ngunit direktang nagre-rebound dito. Para kay Shijun, hindi masyadong cool ang pagbawas ng dimensionality. Hindi tiyak kung sino ang mamamatay. Malamig na ngumiti si Aaron at direktang sinuntok ang Magic Gas Barrier. Storytelling channel sa YouTube. Boom! Walang larawan na direktang hinaharangan ng Magic Chi ang kamao ni Aaron, at walang larawan na direktang pinatalbog ng Magic Chi ang Aaron palabas. Isang malakas na dagandong lang. Sa sumunod na segundo, ang kamao ni Aaron ay direktang bumagsak sa Magic Gas Barrier at dumaan dito. Ano? Ang lahat ng mga tao ay direktang natulala sa lugar at hindi napigil ang gumawa ng hakbang pasulong sa gulat. May mga nagpunas pa ng mata at hindi makapaniwala sa nakita. Kahit na ang madilim na ulan, na palaging tahimik, ay hindi nagulat sa oras na ito, at bahagyang nakabuka ang bibig ng buong tao. Ito, paano ito posible? Ang Aaron ay puro fist attack lang. Bagamat ang kanyang bilis ay sapat na mabilis at ang kanyang lakas ay mukhang puno, ito ay isang kalamangan na maaaring sakupin lamang kapag siya ay nakikipagkompetensya sa kanyang katawan. At kapag gumamit ka ng magic, ang mga bagay na ito ay walang silbi. Hindi ito dapat magkaroon ng anumang pagtutol. Ito ay ganap na dalawang dimensyon. Ang isang nangungunang martial arts master ay walang pagkakataong manalo sa harap ng isang entry-level na monghe, na maaaring patunayan kung gaano kalubha ang agwat sa pagitan nila. Ngunit Aaron, kaharap niya ang nangungunang ekspertong si Ye Shijun. Kahit na ang mga nagsasagawa ng Taoismo, kahit na ang mga naroroon, gaano karaming mga tao ang maaaring talunin siya ng Taoismo. Natatakot akong magbilang ka sa isang kamay. Ngunit nangyari na mayroong napakalaking agwat. Nagkataong tinamaan nito ng itlog ang bato, ngunit pilit nitong binasag ang bato gamit ang isang itlog. Halatang nararamdaman ni Ye Shijun ang matinding kirot mula sa kanyang dibdib. Pinipigilan niya ang Buddha na direktang tamaan ng isang malaking bundok. Ang mga panloob na organo ay gumugulong at ang sternum ay naputol. Hindi kapani-paniwalang tumingin siya sa kanyang dibdib, naganap na umanong hugis kamao at tuluyan ng bumagsak. Tumingin ulit siya sa Aaron. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. Mayroon siyang napakalakas na masamang espiritu at napakahusay na pamamaraan. Mas madaling makahuli ng Aaron kaysa kumain. Pero bakit? Bakit ganon? Ang Aaron ay hindi lamang nabigo tulad ng inaasahan niya, ngunit kahit na. Sa isang iglap, sinira niya ang kanyang sarili. Ito, paano ito posible? I'm sorry, alam kong gusto mong magpanggap na napipilitin ka, but unfortunately, you met me again. Buti naman, oo ulit. Malamig na ngumiti si Aaron, marahang ginalaw ang kanyang kamay, at direktang pinalo si Ye Shijun ng ilang metro ng 1 pulgadang lakas. Nahuli ng ilang eksperto sa likod niya si Ye Shijun at umatras lang ng ilang hakbang, na halos hindi nagpatatag sa kanyang katawan. Poof! Direktang nagspray ng dugo si Ye Shijun. Tiningnan ito ng ilang eksperto, ngunit natatakot sila sa bawat mukha. Ang kamao ay nabasag ang dibdib at nagbibilang ng mga buto. Kung si Child Ye ay hindi isang nangungunang eksperto at mayroong maraming magic chi upang protektahan ang kanyang katawan, natatakot ako na may direktang mamatay. May nagsumbong kay Minggayo. Nang marinig ito, sabay na nagulat sina Zhou Yanshua at Mingyu. Nasaan itong Aaron na sagrado? Ang isang suntok lamang ay maaaring makasakit sa isang nangungunang eksperto tulad ni Ye Shijun, at mapatay pa si Ye Shijun. Kung hindi nila ito nakita ng kanilang mga mata, kahit na sila ay pinatay, hindi sila makapaniwala.
Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at bahagyang isinara ang kanyang kamay. He patted the magic gas on his hands and said with a smile, "Who laughs that martial arts alone can't kill you?" Sino ang gustong sumubok muli? Sa sandaling magpunas ang kanilang mga mata, lahat sila ay umatras ng ilang hakbang at nag-alinlangan na tumingin sa kanila. Ang mga dating kabayanihan na salita ngayon ay mas mukhang isang paalala na sa teresahin ng iyong sarili. Ang lihim ng langit ay isang mahiwagang pamamaraan na si Aaron mismo ay labis na nalilito at hindi naiintindihan, kahit na ang Risheng Yuan ay nakaranas ng malaking kawalan dito. Ano ang binibilang ni Ye Shijun? Tignan mo. Parang walang duda, malamig na ngumiti si Aaron, pagkatapos ay bahagyang napatayo ang Aaron at tiningnan ang lahat. Paano kung baguhin ang ating paraan? Sa totoo lang, hindi ako mahilig makipag-away ng ganito ng diretso. Total, nag-aaksaya ako ng lakas at nadudumihan ang mga kamay ko, mayabang, pero nakakalito. Ano pa ang magagamit ko kung wala ang ganitong paraan? Ngumiti si Han Sanyi. Syempre, totoo Chi, lahat tayo ay practitioner. Pagkatapos, sa takot na mga mata ng lahat, ang masamang espiritu ng Aaron ay lumitaw ng ligaw. Ano? Ito. Ang isang grupo ng mga tao ay labis na natakot, na may nakausli na mga mata at malapad na bibig, kung sakaling ang Buddha ay nakakita ng isang bagay na lubhang kakilakilabot. Sa isang paraan, ito ay talagang nakakatakot sapat. Ang Aaron ay hindi kapanipaniwala sa sandaling ito, na may malaking enerhiya sa kanyang katawan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang masamang chi sa kanya ay hindi lamang isang simpleng maliit na kapangyarihan. Kundi, marami, para manhid ang anit ng mga tao, para pagdudahan ang buhay ng mga tao. Diretso na nadapa si Zhu Yanshua at muntik nang mawalan ng malay. Ang buong mukha niya ay kasing puti ng isang puting papel. Not to mention that he was so, even their mainstay, Mingayo, stayed at the scene completely. Hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan kung bakit. Minamaliit ba niya ang Aaron? Natatakot ako kahit kailan. Kahit na, sobra niyang tinantya at pinahahalagahan ang Aaron ng higit kaninuman. Ang puntong ito ay makikita lamang sa lawak ng kanyang pagkubkob at pagsupil sa Aaron. Mga layer ng larangan ng digmaan, pati na rin ang patuloy na pagkonsumo sa mahabang panahon. Sa katunayan, ito na ang pinakamataas na pamantayan at ang pinakamataas na pasensya sa paglalaro laban sa isang tao, na sapat na upang makita na binibigyang importansya ni Mingyu ang Aaron. Gayunpaman, ito ay labis na pansin, kaya isipin ang bawat layer, ngunit ang resulta ay pareho pa rin. Ito ay upang gumawa ng mga tao na magkaroon ng isang malakas na pakiramdam ng pagkabigo, ngunit din malalim shock lampas sa salita. Diyos, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan ang limitasyon ng Aaron? Ito ba ang hangganan ng langit? Aaron, who the fuck are you bluffing? After 3 days of consumption, inawi mo na naman kami ng isa pang gabi. How can you really have much left? Oo, dapat na ilabas mo lahat ng natitira mong totoong chi sa isang pagkakataon para takutin kami. Matapos ang pagkabigla ng 4 na master, sila ay nagmuni-muni at nagsimulang sumigaw sa Aaron ng galit. Tama ka, shit, halos hayaan ko na ang batang ito na lokohin ng mga mahihirap. Fuck, I don't believe this guy can still be powerful after such fierce consumption. Oo, mga kapatid, huwag kang matakot. Ang taong ito ay isang tigre ng papel sa huling pagsusuri. Totoo man o mali, subukan mo lang. Malamig na ngumiti si Aaron. Subukan mo kung gusto mo. Natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Galit na uminom ang Bigfoot Master. Sa sumunod na segundo, diretso niyang binuhat si Shenang, tumalikod at direktang sinipa ang Aaron. Ang Aaron ay hindi gumalaw, ngunit tahimik na naghintay. Mabaho bata, sabi ko nagkukunwari ka. Ngayon nakalabas ka na. Ang malaking paa na si Reverend ay malamig na uminom. At nang makitang hindi gumagalaw ang Aaron sa oras na ito, lahat ay hindi napigil ang huminga, at sa wakas ay ganap na nakaka-relax. Hindi bababa sa kasalukuyang sitwasyon, tulad ng sinabi ni Bigfoot, ang Aaron ay malinaw na nagpapanggap. Ito ay naaayon din sa katotohanan. Kung tutuusin, hindi ba dapat mamatay, Aaron? Mayabang na sabi ng malaking paa na Reverend. Bahagyang nabasag ang sulok ng bibig ni Aaron. Bagamat tila nakatayo pa rin siya sa pwesto, sa katunayan, pinaandar na ni Aaron ang kanyang enerhiya. Kasabay nito, ang nag-aapoy na katahimikan ay ginamit,
at ang bahagyang nakabitin na kanang kamay ay nagsisimula na ng apoy. Hindi na kailangang sabihin na ang paglilinang ng Bigfoot ay natural. Sa mata ni Aaron, maaari rin siyang maging master. Ngunit dahil lamang sa siya ay isang dalubhasa, ang Aaron ay may matinding kuryosidad sa kanyang puso. Ang nakaka-curious na bagay ay napakasimple rin, iyon ay, ang mapang-akit na kasanayan sa mahika ng nasusunog na katahimikan. Anong uri ng mapanirang kapangyarihan ang mangyayari sa tunay na Panginoon? Noong nakaraan, lahat ng taong sumubok ay mga kaaway ng tunay na Diyos, dahil sa kanilang sariling mga limitasyon, hindi sila makapagbigay ng tunay at layunin na sagot, ngunit ngayon ay iba na, ipinadala ito ng malaking paa na kagalang-galang sa pintuan. Paano mapapalampas ng Aaron ng ganitong pagkakataon? Palapit, papalapit, papalapit at papalapit, bigla ring gumalaw ang Aaron, bahagyang humakbang ng maliit na kabayo, at pagkatapos ay hawakan at iangat ang iyong kanang kamao, nag-aapoy na katahimikan, boom, ang kanang kamao ay direktang ginawang pulang panghinang, na nasusunog sa nakapalibot na hangin, at isang suntok ang direktang tinamaan, nagsalubong agad ang mga kamao at paa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!